Pero, so, glory to God sa opportunity kay kano sa tatawgon ni Lord, muo na magdagta kay Lord. Amen. So, isa ba excited sa word karong gabi una? Amen. So, karong gabi una maghisgot ta about sa hisgotan ani karon. Maghisgot ta about sa sa John. Cool ba? So, maghisgot ta karon about sa giagian. Okay, tanan ba ta na ay giagian? Amen. Diba? Pag moingon tag giagian, regardless kung unsa imong edad, mapabatan-on ka, maskin pag elementary ka, isa ni eskwela diri elementary, di ba nagapon giagian. Tubang kasi mga teacher mag-quiz agian. Unsa na lang kahaan sa mga hamtong ug sa mga tiguang. Daghan na. Ako na nadlo kasi tiguang ha, kamo na lang identify asa mo dito. So, kuan, ingon ba sa Bible no nga katong gray head o di ba? Blessed is the man Glory. nga crown of glory na siya kay daghang kasinatian. So, mag-iskot ta kag giagian. So tanan tanay giagian regardless sa edad, maskin pag mapadato pa ka, kung buot gyud naon, pangutan-on nimo ng mga dato, dagko pag ginas utang, mas dagko pa si mo utang, di ba? So daghan gyud kayo og problema samtang naa pa ka diri sa kalibutan, makaagi gyud ka og problema. Di mailhan na siya nga buhi ka. Kung naa kay giagian, pasalamat ka kay buhi pagiday ka. Okay, so atong verse for this evening is naa sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Okay. Ana siya diri, tungod ni ini maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga pagsulay. Kinsa bay naka-experience og dili lang pagsulay, nagkalain-lain pa gyud nga pagsulay. Sulod sa pamilya, pinansyal, sa mga anak, sa trabaho, ay name it all, di ba? Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang. O, di ba? That is our assurance nga tanang pagsulay nga atong naagian, lumalabay lang gyud na siya. Sama sa bagyo, wala man ta kadungog og bagyo nga nagpundo lang sa kalugar sulod sa isa ka tuig. Nilabay lang gid na siya. Di ba? Bantog na siya gitaw pinagdadaanan kasi pinagdadaanan lang, di pinagtatambayan, di ba? O kinahanglan nga masinati ninyo. Ayaw nagpangutana. Dili na ta mangutana nganong naagian man ni nako Lord. Kay ingon mismo sa word ni Lord, kinahanglan nga masinati nato. Usay hilig kita mangutana ba Lord ngano man ni Lord? Oy, kinahanglan gyud ingon ani Lord. Pero ingon man sa word ni Lord, kinahanglan gyud ay nato nga masinati. In verse 7, aron masulayan ang inyong pagtuo. Okay? Sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo, aron masayran kung tinuod ba or tinuod o dili. So makaingon gyud ta nga naa gyud pagtuo nga dili tinuod. Naa gyud pagtuo nga abi nimo tinuod. Sama sa bulawan gi-compare sa bulawan. Di ba naay giingon na white gold. Abi nimo silver pero gold siya, white lang siya, di ba? Naapoy abi nimo tinuod nga gold pero plated lang di ay siya. Naapoy abi nimo tinuod na gold pero katulad ning bling 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 lang di ay, di ba? Ang usahay lisod kaayo i-differentiate kung dili gyud ka hawod sa pag-identify kung tinuod ba siya or dili, maglisod yung kag-differentiate kung tinuod ba ni nga gold or dili. Sama po di ay sa tong pagtuo. Kinahanglan di ay siya muagi og pagsulay para mahibaw-an nato. Dili na si Lord, kay si Lord kabalo naman siya sa tanan. Para kita mismo na makakabalo ta kung unsa ang sitwasyon, kung unsa estado sa atong pagtuo. Pag naapay pagsulay, kumusta ka? Pag abundansya ka, kumusta ka? Kay duha ra man na kaklase sa tao nga kung naay pagsulay, madasig o maluya. Ug naay blessing nga gikan ni Lord, madasig or maluya. I hope and we pray nga either anang duha nga naaman ka o wala, padayon ang atong pagkadasig. Amen? Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa kung mapamatud-an nga inyong pagtuo tinuod gayud, daygo ninyo og pasidunggan sa adlaw nga si Jesucristo moabot. Una man gyud ni atong goal sa tanan nga mula hutay lang gyud ta nga pagbalik ni Jesus Christ maabtan ta niya nga nangalagad na matinud-anon sa iyaha. Amen. Dili man tingali ta excuse na wala ti agian, tanan ta nay maagian. Maski pangitaon nimo din sa Bible, walay nakabutang dira nga nagsunod kang Kristo
free of problems. Walay giagian, wala kay atubangon. Pero unsa pa man gani gisulti ni Jesus, kung na-experience niya ang persecution, ma-experience pud nimo. Pero one thing nga pasalamat kita ka kay Lord kay naay promise ang gibilin. Diba ana siya sa John 14 verse 27, ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga gihatag kaninyo. Diba? So kini pa lang nga promise ni Lord, maskin pa di ay nga naatay giatubang, pwede di ay nga mahimo tang malinawon. Diba? Kanang naatay mga experiences na mga bayrono, nag-abot na si Judith o si Juna, tingata, yes, normal nga murag mabalaka ta, normal nga murag mahadlok ta, pero at the back of your mind and deep in your heart ba nga, makatulog paghihapon ka. Nga regardless na unsa ni sitwasyon nga naa ka, salamat gihapon Lord kay makangisi gihapon ko, makakatawa gihapon ko. Glory to God. Mo ni nakanindot pag mga lagad kay Lord. Dili man ingon basta dili man basihan nga daghan kag kwarta malipayo na ka dili oy. Kung buto na mas okay pa gani. Kana gani magkatiguang ta. Karon na realize ko ba na ako sa age of 28, murag mas ganahan ko mo puyog bukid. Kanang walay huna-hunaon, ngingon ani. Kay di pa ingon sa Ecclesiastes nga mas daghan nga kaalam mas labong imong kaguol kay samtang magkatiguang ka daghan kag ma-witness problema diri problema dito mangatol na lang ka sa imong ulo huy Lord tapang Lord saon man ni usay makaw na talami ay balik pagkabata uy atong wa koy gihuna-huna wala koy pake kundi ani lang tanan Dula-dula. dula-dula lang yun puro lingaw-lingaw lang yun. Pero but the reality Tawagon is, pag mangaon. ano ba magyud tag ingon ani? Pero pasalamat na lang gyud ta nga naa si Lord nga manhiya sa Amen. buwan. Amen. So karong gabi una, actually introduction pa ta siya. Okay. So karong gabi una magisgot ta sa kinabuhi ni Joseph. Okay, I'll try my very best nga ma-shorten ang story ug makuha nato ang punto nga ginatudlo sa word ni Lord through the life of Joseph. Wala ta nag-idolize kay Joseph ha, kundi ginatan-aw nato kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. Kinsa ba nakabasa or nakaagi sa devotion na sa kinabuhi ni Joseph? The dreamer. Amen. Joseph the dreamer. Masailhan si Joseph as Joseph the dreamer. Itong magdamgo, di ba? So, background sa mga wala pa nakaila kang Joseph, short lang ang murag kuan sa story ni Joseph. So, si Joseph is one of the 12 sons of Jacob. Okay? Kung makuha ninyo nga, Israelites, actually, dili na siya Israel ang pangalan, kundi Jacob na siya before. Ang meaning sa Jacob kay the deceiver. Kung basahon kinaningod ra bakakon man na si Jacob, grabe kina siya ka deceiver, grabe mo take advantage. Until such time na encounter yung angel of God. Hantod nahimo siyang gipangalan siya from now on, you will never be called Jacob but you will be called Israel. Hantod si Israel, ato ta sa Israel na tong gamiton para mas nasubay to. Hantod si Israel na minyo. Okay. Kisay nakakon sa the love story of Jacob and Rachel, di ba? Atong subayon lang yun para masukuan. Then si Jacob, di ba, nag-work siya for 7 years para kang Rachel. Imagine ha, 7 years ni effort yun si Jacob or si Israel. Then niabot ang time kay sa Jewish culture dili man di pwede nga maunang kami ang manghod. Wala siya kabalo nga gikasal siya ang iyahan ang gipakasal din sa iyaha kay ang kinamagulangan nga si Leah. Pero nag-work na pod si Jacob for another 7 years para lang yun mapakaslan niya si Rachel. Until ni dagan ang panahon nagkaanak si Jacob. Kang Leah nagkaanak siya og 6 sons, kang Rachel nagkaanak siya og 2 sons. 6 plus 2, 8. Mag-math sa teacher kita. So 6 plus 2, 8. So asa man gikan ang 4. So kini manggod na time nga si Rachel maglisod siya og buros ba. So nahimuta nga sa una manggod ako maid servant ang ako'y padulog sa akong bana para iyahang anak mo consider na akong anak. So kang Bilhan, Rachel's maid servant, naa siya'y duha ka anak. Kang Zelpha pod na maid servant pod ni Leah kahili mo kina sila kanang lumbaan ba ako nananak siya wala anak. So nagkaanak pod siya og 2 sons. So suyaon nalagyo din na sa una no kanang mga suya-suyaon even the Old Testament so makita nato pa grabe ka competitive.
So all in all, 12 sons ang anak ni Jacob. So isa dito si Joseph. Joseph, the 11th son of Jacob, kang Rachel. So kung basahon na to sa Genesis chapter 37, sige, diri basahon na to ni Kimber. Gi-highlight lang po ni Lord ba para sa mga parents. Actually, sa mga mahimo bang parents. So ano siya din hinga. Now Jacob dwelt in the land where his father was stranger in the land of Canaan. So, dirita sa ako anbe sa Bisaya. So 37. Hata. Nagpabilin pagpuyo si Jacob sa Kanaan ang dapit nga gipuy-an usab kaniadto sa iyang amahan. Mao kini ang sugilanon bahin sa pamilya ni Jacob. Sa dihang nag-edad na si Jose og 17 ka tuig, nagbantay siya sa mga hayupan uban sa iyang maigsuon nga mga anak sa mga asawa sa iyang amahan nga sila Bilha ug Zelfa. Gisugilo ni Jose ang iyang amahan sa iyang amahan ang daotang mga buhat sa iyang mga igsuon. So, makaingon ta ba? Hilig pa din nagsumbong si Joseph, no? Pero, ang iyang magisumbong kay mga dili maayong nga binuhatan siya maigsuon. In verse 3, mas gipangga ni Jacob si Jose kaysa uban niyang mga anak tungod kay tigulang na siya sa dihang natawo kini. Busa gihimuan niya si Jose og nindot og taas nga biste. Apan nakita sa mga igsuon ni Jose nga mas gipangga siya sa ilang amahan kay kanila. Nasuko sila kang Jose ug kanunay nila siyang gisultian og masakit nga mga pulong. Diba? So makasad to di ay no, naapo din niya siya sa una pang panahon nga the unequal treatment sa mga anak ba nga nahimong rason na kung asa nahimong masuk-anon ang mga igsuon ni Joseph sa iyaha. Kay tungod mas love lagi ni Jacob si Joseph compared sa uban niyang mga anak. So, it is a warning for the parents also nga kung pila kabuk yung anak, be fair in treating your children. Kaya naandyan siya mitabo. Then, ambak na ta-diretso. So, sinitabo dito. Tungod sa pagkasuko sa maigsuon ni Joseph, nakadesisyon sila nga ilahan. Niapas magod si Joseph kay gisugo siya ni Jacob. So, niapas siya dito, nakitaan siya sa mga igsuon. To cut the long story short, gibaligya si Joseph. Gihagbong siya sa well, katong walay tubig, sa balo na walay tubig, gibaligya siya. Hangtod na abot si Joseph dito sa Ehipto. Ang pagtuon ni Jacob, namatay na si Joseph. Kay gidala man nila tong gihimo gani nga tunic ni Jacob para kan Joseph. Abi ni Jacob nga namatay na si Joseph kay tungod daghan nagdugo na to, nagisi-gisi na to, siguro gikaon na daw sa beast dito sa wilderness. So ilang pa to for long years nagtuo si Jacob nga patay na si Joseph. So naitabo ni Joseph niya, naabot siya sa Ehipto, gibaligya siya as a slave. Until such time nga gipalit siya sa Pharaoh, nahimo siyang dumala dito, kuan sa balay. Unya kini lagi siguro si Joseph kay itsuraan po tingali, gwapo, tall, dark, and handsome. Oh, inana po tingali na si Joseph. Checklist. Asa dito. Sige lang, Bingo, kay naman kay Ginoo, ana ra gyud. Panlaban ra gyud na sa tanan. So balik ka dito na Tall, dark, in the night. So balik ka dito. Siguro kay naibgan siya sa asawa ni Potiphar, edi naibog si Potiphar, ang asawa ni Potiphar sa iya ha. Gusto siya makigdulog kang Joseph. Pero di man gusto si Joseph kay naasya kahadlok siyang amo at the same time labaw sa tanan naasya kahadlok sa Ginoo. Diba sa may gihimo sa asawa ni Potiphar? Diba? Gipalabas niya na pagdagan ni Joseph, pagdagan niya, nabira to niya tong sablot ni Joseph. Unya, giyan gipalabas nga gi-rape daw siya ni Joseph. Nya wala man ana sa una ka ng medical legal unsa pa ana. So the moment na musuti na, diretso na priso din si Joseph. Oh. Kung makita niyo ang story ni Joseph dito sa prisuhan, para ikat pa yun nato, nakagawa si Joseph. Kay naaman siya gift to interpret dreams. Munong kung naa kay damgo, dili na siya damgo-damgo. Na yung mga damgo nga, gipadayag ni Lord na to serve as a warning, to serve as nga kini nagpahibalo ngayon ani di ay ni, so kinahanglan pud na nato siya ampo ikuan na gift nagikan kay Lord. Then nahitabo nakagawa si Joseph kay ang hari ang si tawag ani
Pharaoh dito sa Egypt is that nagdamgo man siya. And the only one nga naka-interpret og insakto sa iyang damgo kay si Joseph. Hantod nahimo si Joseph nga tigdumala sa tibuok nga Ehipto. So kung tan-awon nimo ang kinabuhi ni Joseph, grabe ang giagian, grabe ang struggle. Imagine na pagkabata pa lang niya daan naka-experience na siya og rejection sa kaugalingon niya nga mga igsuon. And even in this time, naka-experience sa taana. Maybe dili man sa mga igsuon, kundi sa mga tao nga abi na tugdawat ta. But here comes na, halang ano ingon ani, di ba? So, pag human pagid ato, gibaligya pagid siya, grabe gipriso pagid siya sa sala nga wala niya gihimo. Gipasanginan si Joseph tungod sa sala nga wala niya gihimo. Nya makay ko bala, grabe no? Kung ikaw kaya si Joseph nga nakasagi ato nga sitwasyon, unsa ka imong bation? Sad. Di mas mingkay, mas sad lang siya. Mas sad. Di ba? Pero kung naa kasi sitwasyon, siguro dili man tingali na to, ma-experience gyud na kana. As in, ma-feel gyud na to ang nabati ni Joseph, pero makaingon ta nga dili lalim. Kay unsa lang gid atong giagian karon, bills lang ganina, nos muchabo na ganina dapat. Unsa na lang ka prisuhon ka. Unsa na lang kag ibaligya ka, maadto ka sa dapit na wa kay ka kahibalo. Diba? Grabe ang naagian ni Joseph. Pero diri na to makitan unsa ka malahutayon si Joseph. Amen? So sa may gibuhat ni Joseph para siya maglahutay. Diba? Number 1, Joseph acknowledges that everything is because of God. In Genesis chapter 41 verse 16, ato ang basahon. 41 verse 16. Okay, ana siya diri. May tubag si Jose, dili ako mahal nga hari, kundili ang Dios ang maghatag sa kahulugan sa imong mga damgo alang sa imong kaayuhan. Kay mauna ni ang time nagipa-interpret sa iyaha ang damgo sa hari. Kung mabasa nato na siya nga verse, dila di mo makita ba nga maski naa siya sulod sa prison, gina-acknowledge gihapon niya nga ang tanan kay Lord. Even ang gift nga naa siya kay Lord, kana imong kahawod sa pagpanarbaho, kana imong kahawod sa pagdala sa imong pamilya, kahawod sa tanang butang, dili na imuha, gasa na ni Lord. So kanang kahawod nimo ayaw gamita sa kalibutan, kundi gamita para kay Lord. Do not allow yourself na makonsume sa kalibutan. Of course, trabahante man tano, nang nagtanaw ko sa kanang sa Facebook, pamaluoy ko nga, hala Lord, yung kaluoy, ano yung mga kapulisan, Lord, oy, ani Lord, tanan ta trabahante, naatay, kung sa gobyerno pa, naatay ka ng gikuanan na appointment na para mauna imuhang katungdanan. Pero ayaw itugot nga makaon na lang ang tanan imong panahon tungod ana. I've been corrected. Nin ani Lord, uy pasiluan jud kaayo ko Lord. Kay after all dili ba yung mga tanan si Lord unsa kas kalibutan? Teacher ka? Unsa kas kalibutan? Engineer ka? Unsa kas dili ba yung inanong pangutan-on ni Lord? Dili ba yung diploma ang pangitaon ni Lord? Pero wala po nagpasabot na mo settle for less na lang po ka. Aim for excellence for the Lord, not for yourself. Amen? So Joseph remained in God's presence, luyo sa iyahang naagian, bisan na priso si Joseph. Sa atong sitwasyon sa kinabuhi, ilahi man tingali ang prisuhan na girepresenta, pero pagpabilin sa presensya sa Ginoo. Kung naa kay problema, asa ka nagatambay? Kung naa kay giagian, asa ka nagaduol? Asa ka nagahilak? Asa ka nagabako, nagasumbong kay Lord, sa presence ng ni Lord. Kay the moment kung giunsa nimo pag-handle imong problema, dira maka-determine ang imong pagkamalahutayon. Kay kung dili ta kabalo mo dala sa tong problema, kini pud isa na na-realize mo, ang Kristohanon dili di siya masukod sa perminti kanaa. Masukod ang pagka-Kristohanon kung unsa ka mo dala sa imong pagsalig pagtuo dinha kay Lord. Dili pasabot sa una, tama to gingon ni Joy nga lusot lang ba grabe stricto kay sa una nani permi lagi na soaking na DGIF na sa Sunday service mentoring tanan. Pero niabot ang panahon nagiusab ta na ni Lord. Kay idea naman lang ang nag-drive sa mua nga mulahutay. Kay tungod naa sa church dasig. Pero sa sulod di ay wala na nadasig. No, every now and then let us check our heart. Tama tong gahapon nga preaching nga i-check nato malipayon pa ba ta kay Lord?
Kay kung dili na ta malipayon kay Lord, mo ni reason na mangita taglaing butang na mo fill in sa kulang nga atong gibati. Until such time dili na atong mabantayan na wala na di ay ta kay Lord. Amen. Number 2 is learn to see things in God's perspective. Liguno na to ang atong kaugalingon dira sa presence si Lord. Kung natay sitwasyon, tan-awon nato nga si Lord nagapanglihok sa tanan. In Genesis chapter 45 verse 4 to 8, atong basahon. Okay, 45 4 to 8. Mo na ni ang time nga nagka-famine na gawas sa Egypt. Tibuo nasod palibot sa Egypt, unsa bisan yung famine? Nagutom. Tagutom. O ang Egypt lang ang nais-gistore nga pagkaon. Nais source of food. Ang katong lugar ni Jacob, kauban sa maigsuon ni Joseph, niadto sa Egypt para mangayo og pagkaon para mabuhi ilahang katawan, mamalit og pagkaon para mabuhi ilang katawan og sila mismo. Pero kung buto na unaon, kung ma-devotional nimo ni ba makahilak ka. Grabe. Nindot kini siya i-share na message pag abot sa reunion kana sa family good. Kay grabe ana siya ba nga wala man sila kailakan Joseph kay tiguang dako na gud si Joseph, bata pa siya gibaligya. Yana siya dito nga miingon si Jose sa iyang maigsuon, ako si Jose. Kung basahon na nimo previous, grabe naghilak si Joseph anak sa tago pa nga ako ang mga igsuon. Grabe na kog Lord tagain mi kasing-kasing nga samay na Lord bi na di magdumot. Kasing-kasing nga luyo sa mga pagbuhat nila Lord. Muhigugma gyud gihapon mi ug mutapang gyud gihapon. Ana siya tinuod pagayod nga buhi pa ang atong amahan apan wala makatubag ang iyang maigsuon kaniya kay nahadlok sila. Mao ni pag makabuhat og sala normal gid kay nga mahadlok. Basta ayon lang syud og biya kay Lord. Amen. Busa miingon si Jose, duol kamo kanako ug miduol sila. Unya miingon siya, ako si Jose nga inyong igsuon nga inyong gibaligya ug gidala ko dinhi sa Ehipto sa nagpalit kanako. Ayaw na kamo kabalakaw, ayaw ninyo basula ang inyong kaugalingon sa pagbaligya ninyo kanako dinhi. Tungod kay ang Dios mao ang nagpadala kanako dinhi kaninyo aron luwason ang inyong kinabuhi. Ikaduha pa lang kini nga tuig sa tagutom ug mosunod pa ang 5 ka tuig nga walay abot. Apan gipauna ako sa Dios dinhi aron maluwas ko ug may mahibilin sa inyong kaliwatan dinhi sa kalibutan. Busa dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kundili ang Dios. Imagine na sa kadaghan niyang giagian makaingon pa siya si Lord ang nagtakna aning tanan. Usahay sa atong kinabuhi ba makaingon Lord na apa ba ka Lord? Sure jud ka nga diri gyud ko nimo gidala Lord. Sa testimony na nako katong during sa time of wilderness, ana ko nga Lord. 2 years mi walay church. 2 years makahilak mong bus ka maayo ni Lord kay bless kay ko ba nga naabot ko diri kay grabe. Nakaingon mo Lord. Diba, ingon ka, Lord, ika nagtawag na ako. Jeremiah 29 verse 11, my life verse. Lord, nganong man nga kialaw ni mo ni nga maagian na mo ni sutoy kaayo, okay kaayo dagan, nganong kialaw ni mo ni. Iabot ko sa punto nga ka na ganing maghila ka samtang nag-shower, kay gimingaw ka sa presence si Lord, pero dili lang yun ni mo dili ka makaadto sa church kay for the peace of everybody nga ikaw na lang mo distansya nga dili pwede Lord yang man nakagilis mo chabaw na pud ka grabe makaingon ka di mamatay gyud ta kung wala gyud si Lord grabe nga Lord grabe nga no man katulang gali akong nagian wala nang gyud ko na priso okay ko gibaligya pero ingon ato na ako ang na di gani mo malikayan ba wala man ingon dili man sa ingon na kanang gibaso na to si Lord pero di gyud malikan deep in your heart nga maka-question man gyud ta nga ano in ani Lord dili man sa ingon pagtudlo kay Lord kundi deep in your heart man Lord ganong ingon ani ako sitwasyon anong nahitabo man ni nga okay man ko wala man ko nag-ingon ani pero nganong man Lord ang deserving kay nako ang deserve kay Lord pa kung boto na hunaon pero mi ko ingon ani pero nganong man ni Lord until such time nga just this previous month nga alas 2 ako sa kadlaw nakatulog ba kay maka-amaze si Lord nga guna-una gud ko nga bantog di ay
bantog di ay nga gi-allow to ni Lord na panghitabo kay dili siya mosugot na magpabilin ka sa usa ka lugar nga kung asa kabalo mo gud si Lord sa imong heart. I'm not here to brag but I brag the Lord. Si Lord should ang tanan. Kabalo man gud si Lord sa heart kung unsa ka para sa iyaha. Kung nakita ni Lord ang imong kasing-kasing matingala gyud ka maskin unsa pa ka kalayo maabot birahon ug birahon gyud ka ni Lord pabalik sa iyaha. Muna mo ampo gyud ta nga Lord, ayaw itugot nga malayo ko nimo. Mugunit ko nimo Lord, pero naa tingali panahon nga tingali mubuhi ko sa imuha, pero ayaw na itugot Lord. Kundi Lord, kupti akong kamot kay kung ako ang mugunit nimo, na posibilidad na mubuhi ko nimo, na posibilidad nga makabuhi ko nimo. Lahi ang mubuhi sa makabuhi ha. Ang mubuhi ikaw ang nidesisyon, ang makabuhi tungod sa sitwasyon. Pero pag si Lord ang mugunit nimo, maskin unsa pa ang hitabo sa imong kinabuhi mo, ingon makagdili na ko Lord, quits na. Break na ta Lord, di ba? Pero si Lord dili gid siya give up. Munang kada makaingon ta ba nga relentless love of God. Grabe gukuron gyud ka sa gugma ni Lord. Amen. So muna in every situation ato gyud pa ngayon Lord hatagi ko kasing-kasing nga makita nako nga ikaw gihapon ang gapanglihok. Kay dira man gud makita ang tinuod na pagtuo. Dili tong panahon nga okay ang dagan. Pag wa kay kwarta, kumusta ka? Pag nakay problema, kumusta ka? Pag nakay giagian, kumusta ka? Pag dili okay ang tanan, as in wala na gyud, kumusta ka? Diba? Wala dili ta ka panghambog. Si Lord ra gyud tanan, di ang pagkadasig ug pagkamainiton din na kay Lord, grasya ra pud na ni Lord. Kay di gyud ta nagyo panahon na murag lahi-lahi ang kondisyon karon Lord, pero lahutay lang gyud ta igsuon. Amen. And lastly, be faithful with what situation you are in. Maskin unsa man na sitwasyon nga naa ka, pagpabilin nga matinud-anon kay Lord. Posible nga sa nature sa imong trabaho, i-share lang ako ni kay naman ko ni siya sa trabaho nga usahay maka-compromise ta ba kay tungod sa trabaho, buhaton na lang ako ni kay require ni, buhaton na ako na ni. Pero as much as possible kung naay pamaagi nga dili gyud ka mo compromise, ayaw gyud compromise. Kung naay panahon na anyway, si Lord nagitanan. Kung basahon natin, 1 Samuel chapter 12 verse 24, ana ga siya, apan siguraduha gayud ninyo nga motahod kamo ug moalagad kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing. Hinumdumi ninyo ang makatingalahang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Kung naa ka sa sitwasyon ng kalisdanan, kung naa makay hinumduman sa katong mga niagi, mootong panahon kung unsay gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Ayun na to hinumdumi itong mga kalisdanan, unsa pa itong mga kaligot-got, unsa pa mga ot din ha. Basta hinumdumi ang kaayon ni Lord sa imong kinabuhi. Amen? Remain faithful in the Lord. Tiwaso na to sa katong 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Unsa may kapuslanan nga kita mo lahutay? Nganuman, unsa di tumong nato nga kita mo lahutay. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Diba? Ana siya dire, bisan wala kamo nakakita kaniya, gihigugma ninyo siya, ug nagatuo kamo kaniya, bisan wala pa ninyo siya makita hantud karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay, tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. After all, maura man gyud na. Maura gyud na ang rason nga nilahutay ta. Nga moabot lang yung panahon na maabtan ta ni Lord nga dasig ta niya, nahigugma ta niya. Dili nga dasig ta sa tong trabaho, dasig ta sa unsa pa na dira, kundi dasig gyud ta kay Lord. Imagine na pagtuo, bisan wala kamo makakita kaniya, gihigugma ninyo siya. Kisa binakita physically kay Lord? Wala, di ba? Pero there is something in the spiritual realm nga masinati gyud natin si Lord nga tinuod gyud siya. Di ba ingon si Lord sa Matthew, blessed are you nga maskin wala pa ko nimo nakita, nituo na kanako. Bulahan ka kay nituo ka kanako bisan wala pa ka kakita nako. Amen. Tungod ang reward tungod kay madawat ninyo ang bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Amen. Mura gyud na ang atong goal. Maura gyud na atong goal. Dili man dautan maning kamot, dili dautan na manarbaho, dili dautan. Pero ayaw lang pod pagpalabig soon nga to the point na mawala ta sa presensya ni Lord. Amen. In Isaiah 41 verse 13,
Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, nagapalig-on kanimo ug nagaingon kanimo, ayaw kahadlok kay tabangan ko ikaw. Sa sitwasyon nga nay kalisdanan, duol lang kay Lord, kay promise na ni Lord, tabangan ug tabangan kaniya. Kung tan-aw man nato, kung mag-antos man tingali ta diri sa kalibutan, unta mag-antos ta tungod kini sunod ta ni Kristo, dili nga ni antos ta kay sa consequences nga paglayo kang Kristo. Amen. Moabot man ang tan-aw natong pagtayog sa problema o sitwasyon, kabaluta nga asa nagikan ang atong kalig-on, kay Lord lang yun. Amen. Dili man tingali nato matupungan ang naagian ni Joseph o naagian mismo ni Jesus. Kay kabalo man pud si Lord sa ato ang kayahon, no. Pero ato lang yung mga pag-ampo na duol og duol lang yun ta kay Lord kanunay. Amen. So I pray nga nadasig ta sa pulong ni Lord. Salamat Lord sa pagpahinumdum, kay dili gyud aksidente nga ang word nga nadungog nato nagyud na siya katuyuan. Siguro na igipang-agian or kun dili ban naay maagian. Hala, di ay kahadlok. Kay sa Isaiah 41, si Lord ang magtabang sa tuwa. Musampit lang gyud ta sa iya ha. Amen. So glory to God. All the glory and honor belongs to God.